Magandang araw sa ating lahat. Ang pag-usapan natin yung mga hearing sa impeachment. Parang is showbiz hearing. Ang tagal na nila, 6 days o 7 days na hearing sa Senado dahil sa impeachment ni Vice Sara Duterte. Ando pa lang sila sa krimen na hindi masabi na can be included as part of the impeachable case, kasi bilang isang non-lawyer or ordinary citizen ay lalabas yan sa freedom of expression, not to the serious threat. Bakit? Ito yung bakit. Una, kung mamatay ako, patayin mo si Marcos, patayin mo si First Lady and Romualdez, Speaker Romualdez. Kung mamatay siya, hindi naman siya namatay, so there is no threat. So that is papasok sa freedom of expression. So hindi ko maintindihan ang ating mga lawyers, pero alam niyo, sa totoo lang, pinasok yung case na yan o isang supporting elements to impeach Inday Sara only to discredit the Vice President. It because of her character. Sino ba naman hindi magalit kung buisit na buisit ka, galit na galit ka, makapagbitaw ka ng salita kahit ka anong klase kang tao. So that is part of to destroy image of the Vice President Sara Duterte, and we will not succeed. But other than that, yun ang gusto kong pakinggan, yung mga corruption, evidences ng corruption, yun ang gusto kong pakinggan. So ngayon, it's useless time. According to my information, in every hearing, 5 million pera na ginagamit, na pera ng taong bayan ginagamit sa hearing, 5 million. So that is now already 35 million ang nagagastos ng ating gobyerno because of that hearing. Maraming salamat. Tayo ba'y handang mamatay para sa bayan? Tayo ba'y handang lumaban para sa bayan? Tayo ba'y handang ipaglaban ang ating mga kapo-apuhan? Na kung handa tayo, bakit ano pang inihintay natin? Kumilos tayo para sa bayan. Ang dami ang tatapang natin, atapang atao sa atin. Kaya lang, pag ang pinag-usapan ang bayan, naduduwag ang karamihan. Pero mga personalan, ang tatapang nila, ang dami kong makikita matatapang dito eh. Bakit hindi nyo gamitin ang tapang nyo para sa ating bayan, para sa ating apo? So ang tawag ko dyan sa mga atapang atao, atapang asalita, mga duwag yan. Kung talagang matapang kayo, ito na ang pagkakataon, ipakita natin sa bayan. Kung naging sundalo tayo, naging pulis, at hindi natin napakita natin ang tapang dito, ilabas natin. Sabi ko nga sa inyo, paulit-ulit kong sinasabi, ang tapang ng tao ay mapapatunayan kung wala siyang kapangyarihan, wala siyang bodyguard. Kaya nga nung nasa serbisyo, ang daming matatapang sa amin eh. Matatapang dahil may baril, matatapang dahil may mga bodyguard. Ngayon nyo ilabas ang tapang ninyo. Ang problema lang, marami rin matapang sa salita, matapang makipag-away sa comment. Dapat yung tapang natin, gamitin natin sa kabutihan ng ating bayang Pilipinas at para sa ating apo. Uulitin ko, talaga ba tayo matapang? Ipagtanggol na natin ang bayan natin. Dahil ang ating bayan, nilalapastangan na, ninuruyakan na ang ating inang bayan. Maraming salamat. Maraming salamat. Patuloy tayo. Patuloy pa rin tayo. Magandang tuloy lang tayo, mga kasama.
Magandang araw sa ating lahat. Ah, may mga rumors, marami na daw nabigyan ng malita na sa side ng administrasyon, saka sa side ng mga lumalaban sa korupsyon, na may mga malita na rin. So kung gano'n na nangyari, parang naglalaro na lang tayo. Parang naglalaro na lang tayo. Or sumasakay tayo, it's either may mga personal interest or yun ang tasking nila, yung mga lumalaban sa korupsyon. So mahirap na rin pala magtiwala, no? Pero tandaan nyo mga kaibigan, tandaan nyo, ano man ang mangyayari sa ating bansa, ako, bilang isang Pilipino na nagising sa edad na 13 anyos, nag-training ng basic military training bilang isang saling pusa, at sa edad na 14 anyos nakipagbakbakan sa kaaway ng taong bayan, humigit kumulang 400 na mga rebelde. We are only 17 government forces, 15 special forces, 1 CSDF, and me as a volunteer Boy Scout. My firearm issued is carbine automatic rifle M2. Umabot ng 3 araw, 3 gabi, na isa lang ang tinamaan sa amin, at ang kalaban ay 75 ang namatay at 150 ang mga samaran according to intelligence report. Dahil sa araw, may kasama kaming Philippine Air Force. Mayroon pang jet fighter noon. May jet fighter noon ng 1974. 2 jet fighter na nag-reinforce sa amin sa araw. 2 helicopter rin. Pero yung helicopter, umabot lang ng 2 araw dahil puro tama ang inabot. Ganon rin ang jet fighter. So 3 araw, halos kami na lang ang dumidepensa sa aming defense camp. So sa mura kong edad, na-experience ko na ang akala ko ay kamatayan ko na noon, sa edad ko na yun. Dahil ang order sa amin nung team sergeant, hindi team leader, team sergeant, kasi yung team leader namin is only 22 years old. At ang team sergeant namin ay galing Vietnam War. So, lumaban ka. Sinabi sa amin, mag-iwan kayo ng bala para sa buhay nyo. Thinking ko na yun ay katapusan ko. Mabuti lang may tinamaan. May tinamaan. Yun ang nag-survive sa amin dahil siya ang sinosurvive namin dahil para mabuhay siya kasi mag-lose blood. So, walang lost blood, walang tinamaan sa amin, hindi kami aatras sa kalaban. Parami, pintakasi nga ang tawag nila. Pinintakasi kami. Akala nila sa isang araw lang makukuha kami. Okay. So, balik tayo sa corruption. So, lahat tayo nagduda. Yes. Talagang ang corruption talaga ang pinaka-problema natin sa bansa. Ang problema lang talaga, kung sino pa yung nagbibigay, whistleblower, yun pa yung nakukulong. At yung mga nakukulong, yung ginamit nila sa korupsyon,
sa flood control sa Ghost Project. Yun ang nakulong. So, kawawa talaga yung ginamit nila. Pero yung mga mastermind, andyan, malaya. Why not? Ang birahin natin, yung mga malaya, yung impeachment, hayaan na natin yun dahil meron na nakatuka doon eh. Ang dapat natin tutukan, yung walang nakatuka. Tulad kay Marcos, sabi nila mastermind. So patunayan natin na mastermind siya. Paano gagawin? Ipagtulungan natin, ipalitaw si Romualdez, si Saldico, para malabas ng katotohanan. Tapos si Bulungan, pagsalitain. Tapos si Cabral, buhay pa ba nga pala? Buhay pa ba si Cabral? O, ewan ko, saka na lang natin isipin yun. Masisira ulo natin sa gobyernong ito. Mandurugas, wala. Banana Republic tayo. The worst government among the administration. Grabe pagka magnanakaw itong Marcos administration. Wala siyang control. Hindi niya kayang disiplinahin ang tao niya. So kailangan natin presidente na may tapang. Siya ba may gawa nito? Yes, siya may gawa. Pero may nakatutok na kutsilya dyan sa likod niya kaya ginagawa niya. So mga kababayan, magkaisa na tayo. Labanan ng korupsyon. Kung kinakailangan arestuin sila, arestuin natin. Kaya lang, we will meet the requirements based on our Constitution, 1987 Constitution. Para hindi naman tayo. Kasi nga, once we success, we have no violation of the law. But if we will not success, we have so many violation to the law. Ganun lang kasimple yun. So, huwag tayo matakot. Pag natakot tayo, hindi tayo magtatagumpay. Dapat lakasan ang loob natin, mga kababayan. Lumaban tayo. Handang mamatay para sa bayan. Maraming salamat.